So mga kaibigan, sa video po na to, ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano yung mga ginagawa kung halimbawa napunta kayo sa isang lugar na gusto nyong bumalik or gusto nyong bumwelta pabalik, pero alanganin yung sitwasyon, medyo makipot yung daan. So mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo sa video na to kung ano yung mga dapat na ginagawa, mapa automatic man yan or manual transmission. So ituturo ko sa inyo yung pagbaling or yung mga technique para bumwelta na hindi kayo na aksidente or hindi kayo nahuhulog sa mga gilid na kung saan baka malalim pala yon. So baka mamaya mahulog yung gulong ninyo, kung kayo ay basta-basta lang bumabalik na wala sa mga palatandaan at wala sa mga reference point. So mga kaibigan, meron lang naman yung mga reference point o mga palatandaan para hindi po kayo magkamali sa inyong pagbaling, So keep watching mga kaibigan sa video na to dahil ipapakita ko sa inyo ang mga technique at mga pamamaraan. So without further ado, gawin na natin ito. So ayun po mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa sitwasyon ng kalsada na masikip yung daan. So ngayon, susubukan natin bumalik. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga technique or mga palatandaan lang para makabalik tayo, Kunwari, lumagpas tayo sa ating pupuntahan. So ngayon gusto natin bumalik o kaya naman meron tayong nakalimutan pero gusto natin bumalik. Kaya lang medyo masikip yung daanan. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan ang sitwasyon. So yung mga kaibigan, nakita natin, masikip talaga yan. So paano tayo makakabalik? Ayan. Kung halimbawa mayroong kalsada papunta dyan sa kanan, nakita nyo yan, yung papasok dyan sa kanan. So ang gagawin nyo dyan mga kaibigan para makabalik kayo, ayan. So ganito lang mga kaibigan, yung kanto na yan, yung may poste na kulay dilaw, itatapat nyo lang yung inyong tail, yung inyong likuran, parang ganito, papakita ko sa inyo yung poste, ayan. Tatapat natin yan sa likuran ng ating sasakyan, ayan. So para mas madali, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan yung sitwasyon na nakatapat. Baba tayo. Ayan. So yung mga kaibigan, nakatapat. Ayan, nakatapat siya dyan. So ngayon, ang gagawin natin yung mga kaibigan, ayan, ang gagawin natin dyan mga kaibigan, yung ating steering wheel, pipihitin natin sa kanan yan. Sagad natin, full turn yan. Tapos ito, kailangan i-reverse natin. So ilagay natin sa reverse. Yan. Tapos isasagad natin yung steering wheel natin sa kanan, full turn yan. Ayan. Okay? Tapos, ang gagawin natin mga kaibigan, so mag-move tayo ng dahan-dahan. So, slow down lang. Ang mangyari dun mga kaibigan sa likuran, yan. So, papasok tayo dun. Yan. Nang paatras. Yan. So, naka-full turn to sa kanan. So, dahan-dahan mag-move tayo. Okay? Kung mapapansin nyo mga kaibigan sa side mirror, ayan. So, pumupunta tayo dun papasok ng paatras. Yan. Okay? So, yun yung palatandaan mga kaibigan para hindi natin mabangga yung poste na yan. Ngayon, ang gagawin natin mga kaibigan, ay hihintayin lang natin na mag-straight yung ating sasakyan dyan sa inaatrasan natin. Ayan, tingnan natin yung gilid. Ayan. Pag nakadiretso na mga kaibigan, ang gagawin natin sa steering wheel, itutuwid natin yan. Isa, dalawa. Okay, so, continuous tayo ng atras. Mag-check tayo ng side mirrors at kailangan dahan-dahan lang. Okay, antayin natin mga kaibigan na magkaroon tayo ng space dyan sa harapan. Kunwari, yan, may space na. Okay, may space na, So, ang gagawin natin mga kaibigan dito sa ating steering wheel, so, full turn natin yan sa kaliwa para makabalik tayo dun sa opposite direction. Kung halimbawa, meron tayong nakaligtaan or gusto natin bumalik, so, pupunta tayo dun. Yan, may space na po, So, ito, lalagay natin sa drive. Okay, naka-drive na, So, full turn sa kaliwa. Okay. So gagawin natin, mag-move tayo, dahan-dahan pa rin, slow down. Ayan. Naka-full turn yan. Ang gagawin natin sa steering wheel mga kaibigan, kapag nandiyan na tayo sa kalsada, dyan sa gitna, ibabalik natin to. Isa, dalawa. Yan. So ngayon, ayan, diretso na mga kaibigan. Nakabalik na po tayo sa ating pinagmulan. Ayan. So kung halimbawa naman walang kalsada, So sabihin natin, walang kalsada, wala kang mapag-aatrasan katulad kanina. So ang gagawin mo mga kaibigan, ang gagawin natin, maghahanap ka lang ng isang bakanting lugar kung saan pwede kang umatras. Katulad sa kanan. May bakanting lugar dyan sa kanan. So pwede mong atrasan yun or pwede mong pagmaneobrahan yun katulad nung ginawa natin doon kanina sa kalsada,
katulad nung ginawa natin doon mga kaibigan sa inatrasan natin na mayroong kalsada na pwede natin patrasan, ano. So yung mga kaibigan, no, kailangan lang natin tandaan na yung tail or yung hulihan ng ating sasakyan ay maipapantay natin doon sa rear bumper or sa pinakang hulihan ng ating sasakyan para hindi tayo sumabit doon sa kanto or sa poste ng ating pag-aatrasan. So yun lang mga kaibigan, sana nakatulong sa inyo ang video na to. So yun po mga kaibigan, sana po nakatulong sa inyo ang video na to, lalong-lalo na po doon sa mga new drivers at mga beginners na mga viewers natin dyan at mga solid subscribers. Ayan, so yung video po na to ay para yon sa inyo, lalong-lalo na doon sa mga nagtatanong, nagre-request, nagpapagawa ng video, na gumawa ng video na mga katulad ng video na to. Kasi as a driver, as a new drivers or beginner at nagsisimula pa lamang mag-aral mag-drive, so possible po talaga na tayo ay nalilito pa. Kaya mga kaibigan, gumagawa ako ng mga gantong video na kung saan para mas madali ninyong maintindihan. So para po dun sa mga viewers ko talaga dyan na nagpapagawa ng video, nagre-request, so sabi ko nga mga kaibigan, mas maganda po kasi na tayo ay mag-member, no, as a member dito sa ating YouTube community. Dahil po pag mayroon po tayong mga concern, mga request, tayo ay nagpapagawa ng video tungkol sa ating mga driving, ano, kung tayo ay nalilito. So yun, mas madali ko pong nakikita at nababasa ang inyong mga comments, ang inyong mga request kung kayo po ay member dito sa ating YouTube community. Kasi po, meron po tayong special badge, nagkakaroon po tayo ng special badge na kung saan mas madali kong napapansin, mas madali kong nakikita na ikaw ay member. So nabibigyan ko po mga kaibigan ng priority yan, kaya mas nagagawan ko ng video. So yun po mga kaibigan, madali lang naman mag-member. May makikita po kayong join dyan sa aking YouTube channel. Then pindutin nyo lang yung join na button. Then magkakaroon po ng instruction, sundan nyo lang yung instruction. Then magiging member na po kayo mga kaibigan dito sa ating YouTube channel. So yung mga kaibigan, I suggest na mag-member ka. Dahil kung ikaw talaga ay ikaw ay desidido na matutong mag-drive, ngayon meron kang mga concern, gusto mo magpagawa ng video, gusto mo mag-request. So yun, mag-member ka dahil sabi ko nga, mas nagiging priority, mas nakikita ko kaagad yung mga comments ninyo, nababasa ko kaagad. Kasi po sa dami po ng mga nagko-comments dyan, yung iba hindi member. So sa dami po nagko-comments, natatabunan po, no, natatabunan yung mga comments ninyo. Pero kung kayo po ay member, so mas madali ko pong nababasa. So nakikita ko ay member to. So nagagawan ko kaagad ng video mga kaibigan. So yun po mga kaibigan, I suggest na mag-member po kayo. So yun, sana po nakatulong sa inyo ang video na to. At syempre, ito po ang inyong instructor at lagi nagpapaalala sa inyo na ingat sa pagmamaneho.